Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post JMA News. Sabi dito, sino nga ba ang dalawang senador ng mayorya na lilipat sa minorya? Ayon kay Minority Member Senator Raffy Tulfo, may ilang senador na hindi masaya at hindi sang-ayon sa mga nangyayari sa Senado. Hindi naman pinangalanan ng senador ang kanyang tinutukoy. Ito, in-interview siya kanina ng GMA News. I think sino ba? Arnold Clavio. Ito ang payag ni Raffy Tulfo sa interview. Sabi niya, mayroong ilan doon na hindi happy yung kilos. Yung demeanor nila, parang, kawawa naman ito, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyayari. Yun, yung dalawa na maaaring lumipat. Kaya ang tanong, sino? Hindi naman niya pinangalanan. So, parang naging, siya, psychic o manghuhula o psychologist ba na kilos. Ano bang kilos? Lakad? Salita? O nakaganon? Anong basihan ni Raffy Tulfo na dahil lang sa kilos, yan. Lilipat yan, oh. Tingnan mo, nakaganon siya, oh. Or, to me, these are acts of desperation. Mabuti pa yung kapatid niya, si Senator Erwin Tulfo, ganyan din ang pahayag niya last week ata. May dalawa na pwedeng lumipat. Pinangalanan niya, if I'm not mistaken, Jinggoy and Chis Escudero. Mas okay pa yun. Dahil, klaro, pinangalanan. Kaya lang, last week pa yan. Ang nangyari, wala mang lumipat. Si Jinggoy ang inaasahan nilang lumipat dahil nga sa pressure sa kaso. Kailang natiling matibay ang paninindigan ni Senator Jinggoy na pag sisiwalat ni Senator Marcoleta, sabi niya, dapat malaman ng taong bayan kung gaano kalaking sakripisyo na ginawa ni Jinggoy. Dahil minuto, oras-oras, araw-araw, tinatawagan siya na kumalas na sa majority para hindi ituloy ang kaso. Ganon ang ginawa nila kay Senator Jinggoy. I don't know kung ganon din ang ginagawa kay Senator Escudero, kay Senator Joel. Yung tatlo na yan. Kay Marcoleta, mayroon ding pangambang kaso, kaya lang, wala daw tumatawag sa kanya. Wala daw tumatawag. Ibig sabihin, hindi nila kaya si Marcoleta. So, itong tatlo, posibleng tinatawagan, kaya lang, matibay ang paninindigan, lalo na si Senator Jinggoy, dahil sabi niya, kung kailangang makulong ako para lang mapanindigan ko ang aking prinsipyo, yung alam kong tama, bahala nang makulong ako. Kaya doon sila na napakyas, na failure. Kasi kung nung last week, Huwebes o Biyernes ata nung lumabas yung warrant of arrest, kung bumigay pa si Senator Jinggoy, yan, may pag-asa sila. Kasi -1 na eh. Isa na lang kailangan. Hindi bumigay si Jinggoy. Ang tingin ko, yung pagtayo, paninindigan ni Jinggoy, nakapagbigay ng lakas ng loob din sa mga ibang majority senators na hindi rin kakalas. Kaya sabi ni Mr. Lito Banayo, parang nagkatikisan na. Wala nang anong ibig sabihin ito? Wala na daw kakalas. Imposible na daw
na may kakalas pa sa brave 13 senators dahil sa pinaggagawa nitong minority senators. And I agree. Sa ngayon, wala akong nakikitang kakalas. As of now, Kaya, nagsalita si Senate President Cayetano na sa Brave 13, walang unsihan. So, patotsada sa kanila dahil unsi lang sila, nagkakaunsihan. Walang unsihan sa amin. Matibay kami, walang. And sana nga, dahil ang pag-asa natin itong Brave 13, lalo na itong papatuloy ng flood control investigation. 3 araw bago yung June 4. Baka may mangyari pa, Lunes, Martes, Merkules. Sana naman wala nang mangyari. Wala nang unsihan, walang kakalas. But yung ganitong statement ni Senator Rafi, walang kasiguruhan. Ang kanila lang is wishful thinking. Kahit si Senator Pangilinan nung na-interview siya, ganun din ang sabi niya na hindi niya alam kung sino yung dalawa na pwedeng tumawid dahil hindi daw siya ang yung naatasan na yung direct na nakikipag-coordinate. Kaya puros sana nga. Sana nga lang, puros sana nga. So, ang isang statement ni Rapi Tulfo is, hindi kami magpapa-checkmate, sabi niya. Alam namin yung posible nilang gagawin, kaya may move na rin kami, counter move, para hindi ma-checkmate. Checkmate, ibig sabihin, talo ka na pag checkmate ka, di ba, sa chess. So, bantayan natin yung changing of rules para makaboto ang isang absent na senador. Tingnan natin yung impeachment, itong pagbuo ng subcommittee ng Blue Ribbon dahil kini-question ni Soto. Ano bang mangyayari sa dalawa na yan? Kaya sana matuloy na ang Blue Ribbon Committee, subcommittee hearing ni Senator Marcoleta sa Huwebes para ang taong bayan magkaroon na po tayo ng hustisya sa ninakaw nilang bilyones na pera ng bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Awa, ayan, anay sa sin. Ikaw, ano sin ko na din? Dumayong ko rin mag-uwan sa video ke. May ikaw sa video. Kita dawa. Oh, di ba na doon? Kantangan. At inaasip pag ito na yan, dahil awipin dahil ito ng diya. Sa mayan gain. Yan, at maniling. Ikaw, ungkod man yan. Naindos ka kurak kung maliga mo amoy kakasip. Ito, yan. Yan, sinabi ako niya. Karon managid ang balay ilang auntie og ni tatay. Nagpasalamat ka. Salamat Ginoo. Dili ni tatay kadungog. Kaya salamat Oo. Ginoo kay Salamat, hinabangan Ginoo. din amo. Oo. Oo. Grasya. Ginoo. Mm. Salamat. Mm. Si Tintay dus na ni si tatay apan dili si auntie kadungog. Oo. So nagpasalamat si tatay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Ginoo. Oo. Nga. Ginoo. Sin ug wala ko hinabangi. Oo. Kaya kay tinulang ako. Ginoo. O dili na katatay makakaya sa pagkuan panginadlaw kay tigulang na kayo. Oo.
Kay nasabahan niyo ang among iato. Oo, salamat ka. Na-refill ang Grasya. among Oo, na-repair na inyong balay, ante. Oo, salamat. salamat ko. Oo. Lagi, ante, salamat po kayo. Lagi.